Sa pagsisimula ng Season 2, sa isang bagong araw ng pasukan, nakalimutan ni Nishikata na dalhin ang kanyang English book. Naalarma siya nito dahil may English class sila ngayon. Sa kabutihang palad para sa kanya, nag-aalok si Takagi ng tulong sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanya ng kanyang libro, ngunit para dito, kailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga mesa. Ayaw ni Nishikata na malapit sa kanya, kaya nagtakda siyang maghanap ng English book sa paligid ng paaralan. Gayunpaman, kahit anong pagsisikap ang gawin niya sa kanyang paghahanap, wala siyang mahanap na magpapahiram sa kanya ng English book. Dahil dito, wala siyang choice kundi ay lapit ang kanyang mesa kay Takagi at ibahagi ang kanyang English book. Kapag nagsimula na ang klase, kinakabahan si Nishikata dahil malapit siya kay Takagi, kaya kapag nagsusulat siya sa libro, nakakatuwang maging malapit sa iyo. Dahil dito, namulan ng husto ang ating bida, at bilang resulta, tinawag siya ni Professor Tenobi. Hiniling ni Tenobi kay Nishikata na isalin ang isang salita mula sa Ingles tungo sa Hapon, at wastong isinali ng batang lalaki ang salitang tagumpay sa kaunting tulong mula kay Takagi. Pagkatapos nito, nakakuha ng ideya si Nishikata habang binabasa ang mga salitang bokabularyo sa Ingles. Nagsusulat siya ng isang sulat na may random na mensahe, ngunit kapag binasa ng patayo, ang sabi, "Ako ay isang airhead." Ibinigay ni Nishikata ang liham na ito kay Takagi, umaasang mahuhulog siya sa bitag nito, ngunit sa kabalintunaan ay hindi. Sa halip, nagsusulat siya ng katulad na liham, at kapag binasa ng patayo, sinasabi nito, "Nanalo ako." Muli nitong kinoronahan si Takagi bilang reyna ng mga kalokohan, at ang ating bida ay isang taong madaling basahin. Di nagtagal pagkatapos nito, sumulat si Takagi ng isa pang liham, ngunit sa pagkakataong ito ay naglalaman ito ng mensahe ng pag-ibig para kay Nishikata. Kapag nabasa niya ito, namumula siya, at dahil hindi siya naniniwala sa nilalaman ng sulat, sinubukan niyang i-decipher ang isang lihim na mensahe, na naging sanhi ng pagtawa ni Takagi dahil wala siyang isinama na nakatagong mensahe. Sa ibang araw, ipinakita ni Nishikata kay Takagi ang isang pendulum na naimbento niya sa pamamagitan ng pagsunod sa payo mula sa isang palabas sa TV. Namangha si Takagi at hiniling sa kanya na subukan ang pendulum sa kanya. Si Nishikata, kinakabahan, ay sumang-ayon, sinabi niya ang isang hypnotic na parirala habang ginagalaw ang pendulum pabalik-balik, at bagaman sa una ay hindi ito gaanong tinatanggap ni Takagi. Kapag natapos ni Nishikata ang parirala at huminto sa paggalaw ng pendulum, siya ay ganap na na-hypnotize. Nagdududa si Nishikata na talagang na-hypnotize si Takagi, kaya hiniling niya sa kanya na gumawa ng ilang nakakahiyang bagay. Ginagawa niya ang bawat isa, na nagpapatawa sa kanya ng husto. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanya na kurutin ang kanyang ilong, dahil ito ay magmukhang napakahiya sa kanyang harapan. Kabalintunaan, bago ito magawa ni Takagi, dinala niya ang kanyang kamay sa mga tadyang ni Nishikata para kilitiin siya, na nagpapakitang hindi naman siya na-hypnotismo, dahil nagpapanggap lang siya. Si Mina naman, na-hypnotismo talaga habang nanonood ng palabas sa TV ng hypnosis. Ito, kasama ang kanyang kakulangan sa tulog, hayaan siyang kumilos na parang aso sa harap ni Nasene at Yukari. Mamaya, ang ating mga bida ay pumunta sa ilog upang maglaro ng isang laro kung saan sila ay naghahadjas ng mga bato sa tubig, at ang nagwagi ay ang bamabato ng pinakamaraming beses. Eksperto si Nishikata sa larong ito dahil, kung tutusin, dinala niya rito si Takagi para lang panoorin itong matalo. Pagkatapos kunin ang kanyang bato, ibinato ito ni Nishikata, ngunit sa sandaling iyon ay ginulo siya ni Takagi sa pagsasabing kaya niyang patalbagan ang kanyang bato ng 30 beses. Ang interrupt ayon na ito ni Takagi ay nagiging sanhi ng Nishikata na walang mga bounce sa kanyang bato. Kapag turn na ni Takagi, nagawa niyang patalbagan ang kanyang bato ng 3 beses, na inaangkin ang tagumpay. Gayunpaman, dahil alam niyang hindi patas ang kanyang pagkapanalo, hinahamon niya ito sa kanyang ikalawang round. Sa ikalawang round na ito, naghahanap ng bagong bato si Nishikata. Paghahanap ng perpektong isa, na sinunggaban ito ng masigasig. Ang problema ay, sa paggawa nito, aksidente niyang naitulak si Takagi, at muntik na itong mahulog sa ilog. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyayari, habang hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay upang pigilan siyang mahulog, ngunit sa proseso, siya ang nahuhulog sa ilog. Pagkatapos nito,
Awkward na naglakad pa uwi ang dalawa, since first time nilang magkahawak kamay, kahit aksidente lang. Dahil dito, naramdaman ni Nishikata na sulit ang pagkatalo sa larong bato dahil, gustuhin man niya o hindi, nahawakan niya ang kamay ni Takagi, kahit saglit lang. Sa isang araw na nalalatagan ng nyebe, ang ating mga bida ay nakatagpo ng isang malaking puddle ng nagyayelong tubig. Humanga si Nishikata dito, halos parang bata na nagpapatawa kay Takagi. Dahil dito, nag-aalok siya ng isang laro. Ang sino mang makapagdala ng pinakamalaking tipak ng yelo mula sa nagyelo na puddle patungo sa paaralan ang siyang mananalo. Tinanggap ni Nishikata at may kumpiyansa na kumukuha ng malaking piraso ng yelo, siguradong mananalo siya sa larong ito dahil lagi siyang magaling sa pagtitiis ng lamig. Sa daan, ginulo ni Takagi si Nishikata, na naging dahilan upang malaglag niya ang kanyang piraso ng yelo, ngunit sa kabutihang palad, naabutan niya ito sa tamang oras, kaya nagpatuloy ang laro. Sa isang punto, sinabi ni Takagi kay Nishikata na ang matatalo ay kailangang magpainit ng mga kamay ng nanalo bilang parusa. Nang marinig ito ni Nishikata, labis na kinabahan si Nishikata na hindi niya napigilan ang sarili na ihulog ang kanyang piraso ng yelo, na nabasag sa 1,000 piraso, na nagpatalsik sa kanya sa laro. Natatawa si Takagi sa sitwasyon at sinabi sa kanya na oras na para harapin ang kanyang parusa. Iniabot niya ang kanyang kamay at ganoon din ang ginawa ni Nishikata. Bago sila magkahawak ng kamay, hiniling ni Takagi kay Nishikata ang kanyang kamay na mas mainit at nahihiyang ibinigay ito sa kanya. Kinabukasan, nagmungkahi si Nishikata ng laro kay Takagi. Hinihiling niya sa kanya na hulaan kung anong nakikitang pagbabago ang ginawa niya sa kanyang katawan. Kumpiyansa si Nishikata na hindi mahulaan ni Takagi, dahil maliit na hiwa lang ito sa kanyang buhok. Kapag nagsimula ang laro, hindi nag-atubiling lumapit si Takagi kay Nishikata, sinisiyasat ang bawat bahagi ng kanyang katawan at tumawid sa mga hangganan ng personal na espasyo. Malinaw, namumula ng husto si Nishikata, dahil hindi lamang si Takagi ay napakalapit sa kanya, ngunit kinikiliti din siya nito at inaamoy pa siya. Dahil dito, hindi kinaya ni Nishikata ang kahihiyan at nagpa siya na ihinto ang laro, ngunit hindi bago tanungin siya kung ano sa tingin niya ang pagbabago. Mabilis na nahulaan ni Takagi na ang pagbabago ay nasa kanyang buhok at madali niyang nahulaan dahil ang buhok, kasama ng mga kuko, ang tanging bahagi ng katawan na mabilis magbago. Sa ganitong paraan, napanalunan ni Takagi ang larong iminungkahi ni Nishikata, ngunit dahil labis siyang nag-enjoy sa laro, sinabi niya sa kanya na sa susunod ay may babaguhin siya sa kanyang katawan para makipaglaro sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng mga puso at si Nishikata ay lubos na umaasa na makatanggap ng ilang tsokolate mula kay Takagi. Tinignan niya muna ang locker niya pero wala siyang nakita. Maya-maya, hinihintay niyang bigyan siya ni Takagi ng tsokolate sa klase, ngunit hindi niya iyon ginagawa. Ang pinakaginagawa niya ay humingi sa kanya ng kanyang pambura. Nawalan ito ng pag-asa kay Nishikata. Sa kabilang banda, naging reyna ng araw ng mga puso si Mina, dahil binigay niya ang mga tsokolate na gawa niya sa lahat ng kanyang mga kaklase. Ang problema ay kinamumuhian ni Professor Tenabe ang araw ng mga puso, kaya agad niyang kinumpiska ang mga minus na tsokolate, na nag-iiwan sa kanya ng labis na kalungkutan. Ang isa pang nalulungkot ay si Mano. Gusto niyang bigyan ng tsokolate si Nakai, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Nang humingi siya ng payo kay Takagi, sinabi sa kanya ni Takagi na hindi mahirap ang pagbibigay ng tsokolate sa taong gusto niya, na nagpapakitang binigyan na niya siya ng espesyal na tao ng tsokolate, ngunit ginawa niya ito ng maingat. Nagbibigay ito kay Mano ng lakas ng loob na ibigay ang kanyang tsokolate kay Nakai. Sa kasamaang palad, si Nakai ay abala sa pakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan, at ginagawa nilang isip bata ang sitwasyon sa pamamagitan ng panunukso kay Mano, na naging dahilan upang siya ay tumakas ng mabilis hanggat maaari. Nang mahanap siya ni Nakai, tinanong niya kung bakit siya biglang tumakas. Sumagot siya na tumakbo siya dahil nahihiya siya sa sitwasyon, at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang bigyan siya ng tsokolate para sa araw ng mga puso. Nang marinig ito, natuwa si Nakai at sinabing tatanggapin niya ang kanyang tsokolate kung ibibigay niya ito sa kanya ngayon. Ibinigay ito ni Mano, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Tenabe upang kumpiskahin ang mga ito. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyayari, dahil kinumbinsi ni Nakai si Tenabe na ang pakete ng tsokolate ay talagang isang libro.
Dahil dito, pinabayaan sila ni Tenobi, at ngayon ay masisiyahan na sinakay sa masasarap na tsokolate ni Mano. Sa pagtatapos ng araw, ang hindi nakatanggap ng tsokolate noong Valentine's Day ay si Nishikata at ang kanyang grupo ng mga kaibigan. Bago umuwi, tiningnan ni Nishikata ang kanyang locker, at nagulat siya, nakakita siya ng isang kahon ng mga tsokolate. Namumula ito. Maya-maya, dumating si Takagi at tinanong siya kung sino sa tingin niya ang nag-iwan ng mga tsokolate doon. Sigurado si Nishikata na siya iyon, ngunit pinaglalaroan niya ang kanyang isip at personal siyang binibigyan ng tsokolate. Dahil dito, naiwan si Nishikata sa pagkabigla dahil sa personal ni Takagi, na responsable sa pag-iwan ng kahon ng mga tsokolate sa kanyang locker. Sa April Fool's Day, madiskarteng nagpaplano si Nishikata ng paraan para kalokohan si Takagi. Inimbitahan niya muna siya sa tindahan ng candy sa kapitbahayan, sa dahilan na may espesyal na sale sa mga kakaibang candy sa araw na iyon. Pagdating nila sa tindahan, natigilan si Nishikata, dahil ginawa niya ang kwento tungkol sa kakaibang bentahan ng candy, ngunit sa kanyang pagtataka, totoo ang bentahan. Dahil dito, wala siyang choice kundi ang pumasok sa shop kasama si Takagi. Bagamat may bagong plano siyang kalokohan siya, lagi siyang nauuna ng isang hakbang, dahil alam niya ang eksaktong sandali na nagsisinungaling o may pinaplano si Nishikata. Pagkatapos niya itong subukan ang ilang kakaibang candy na may hindi kas-iya siyang lasa, hiniling niya sa kanya na huwag magsinungaling mula ngayon. Sumang-ayon si Nishikata, at pagkatapos nito ay isinagawa niya ang kanyang plano para asarin siya. Tanong ni Takagi sa kanya, namula ka na ba dahil sa akin? Kabalintunaan, namumula si Nishikata at inamin na mayroon siya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isa pang tanong. Gusto mo bang makasama sa parehong klase sa susunod na taon? Sinabi ni Takagi kay Nishikata na narinig niya mula kay Senei na ang mga mag-aaral sa ikalawang taon ay kailangang magpalat ng klase dahil sa mga patakaran ng paaralan. Sa una, masaya ang pakiramdam ni Nishikata dahil kung magbabago siya ng klase sa susunod na taon, magiging masaya siya na hindi siya makakaabala ni Takagi sa tabi niya. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay naging isang bagay na malungkot nang malaman ni Nishikata na kung ang ibang babae ay papasok sa kanyang buhay sa halip na si Takagi, walang magiging pareho. Kaya nang hindi nagsisinungaling, ipinahayag ni Nishikata kay Takagi na gusto mo siyang makasama sa susunod na taon. Natutuwa si Takagi tungkol dito, ngunit pagkatapos ay ibinunyag na ang sinabi niya ay kasinungalingan lamang para asarin siya, dahil hindi naman talaga nagpapalit ng klase ang mga estudyante sa ikalawang taon. Kung babalikan ang nakaraan, bumabalik tayo sa mga unang araw ng unang taon ni Nishikata sa paaralan. Simula nang makilala niya si Takagi, hindi pa rin siya tumitigil sa pang-aasar sa kanya matapos niyang malaman na isa itong napakahiya at madaling basahin na bata. Dahil dito, nagpaplano siya ng paraan para takutin si Takagi kaya hindi na niya ito iniistorbo. Salamat sa kanyang mga kaibigan na sina Takao at Kimura, nakabuo siya ng isang perpektong plano upang takutin si Takagi, na tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Isang araw pagkatapos ng klase, nagpaalam siya sa kanya, tinawag siyang Nishikata-kun. Bilang tugon, nagpaalam lang siya sa kanya, tinawag siyang Takagi. Dahil dito, malalim ang iniisip niya, at pinagalitan niya ito. Kinabahan si Nishikata, kaya tinawag niya itong Takagi-san. Agad niya itong tinutokso, nagtatanong kung bakit bigla niya itong tinawag na Takagi-san at hindi lang Takagi.